Sa pinakabagong balita na bumabalot sa mundo ng politika, muling nagulat ang publiko nang lumabas ang kontrobersyal na impormasyon tungkol kay Senator Rodante Marcoleta. Ayon sa mga ulat, haharapin niya ang mabigat na kasong plunder at indirect bribery na isinampa ng ombudsman. Ang isyung ito ay agad na nag-viral at nagdulot ng mainit na diskusyon sa social media dahil ang halagang tinanggap umano ni Marcoleta ay umabot sa 75 million pesos, isang napakalaking halaga na hindi na maituturing na simpleng regalo o kabutihang loob. Ayon sa investigasyon, ang 75 million ay natanggap ni Marcoleta noong Enero 2025 mula sa tatlong donors. 30 pesos million mula kay dating Congressman Mike Defensor, 25 million pesos mula kay San Josep Espirito at 20 million mula sa Aristotol Baluyot. Ang tatlong ito ay tinukoy sa reklamong isinampa bilang co-conspirators o kasabwat dahil sa nasabing lihim na pagsasama upang itago ang totoong dahilan ng cash gift. Ang kaso ay nakatuon sa legal na basihan na maaaring maituring na plunder alinsunod sa Republic Act No. 7080 na nagbabawal sa sunod-sunod na pagtanggap ng pera o benepisyo na may halagang lumalampas sa threshold para sa pampublikong opisyal. Ayon sa mga investigador ng ombudsman, bagamat hindi election offense ang pagtanggap ng pera bago ang campaign period, maaari pa rin itong mauwi sa pananagutang kriminal at administratibo. Ang sitwasyon ni Marcoleta ay nagdulot ng malaking tensyon sa politika. Ang kanyang mga taga-suporta noon sa Comelec ay natuwa nang makalusot siya sa regulasyon sa election offense. Samantalang ang iba pang grupo, lalo na ang pro-Marcos, ay nagulat at nagtanong kung paano naprotektahan ang dating kongresista. Ngunit sa ngayon, sa ilalim ng reklamong plunder, nanatiling seryoso ang kaso at nakatutok ang publiko sa mga susunod na hakbang ng ombudsman. Ayon sa mga ulat, ang individual na nagsampa ng reklamo sa ombudsman ay nagsabing si Marcoleta ay tumanggap ng malaking halaga mula sa mga donors nang walang malinaw na kapalit at ang halagang 75 million ay hindi ordinaryong regalo. Ang mga ebidensya kabilang ang donor tax returns ay pinaniniwala ang sumusuporta sa reklamo. Bukod dito, hindi idineklara ni Marcoleta ang cash gift sa kanyang Statement of Assets, Liabilities at Net Worth para sa taong 2025. Ito ay nagdulot ng matinding pagdududa sa integridad at transparency ng senador bilang pampublikong opisyal. Hindi lang ito basta simpleng plunder case, pinapakasuhan din si Marcoleta ng indirect bribery dahil sa itinuturing na coordinated scheme upang makakuha ng pera na posibleng makakaapekto sa kanyang political decisions at impluwensya sa gobyerno. Ang ganitong klase ng reklamo ay mabigat at maaaring magdala ng matinding legal at reputational consequences sa senador. Ang legal na basihan ng kasong ito ay matibay. Ayon sa ombudsman, kahit hindi election offense ang pagtanggap ng pera, ang lawak ng 75 million pesos ang hindi pagdeklara nito at ang sunod-sunod na pagtanggap ay maituturing na plunder. Ang kasong ito ay isang halimbawa ng pag-iingat ng legal system laban sa mga opisyal na maaaring abusuhin ang kanilang posisyon at tumanggap ng malaking halaga mula sa pribadong sektor nang walang transparency at accountability. Ayon sa mga eksperto sa batas, ang kaso ay magiging kritikal sa pag-intindi ng limits ng gift acceptance sa pampublikong opisyal. Ang pagtanggap ng malaking regalo ay maaaring ituring na impluwensya at kapag hindi ito idineklara o naayos sa legal na paraan, maaari itong mauwi sa pananagutang kriminal. Ito ay naglalayong tiyakin na ang public trust ay mananatiling matibay at ang mga opisyal ay accountable sa kanilang posisyon.